and tell our God, let your Holy Spirit move freely and talk to us, Lord God. We praise you and we honor you in Jesus' name. Amen. Ito, palapakan natin po ng Panginoon. Ako'y natutuwa dahil tayo masasayang lahat. Amen? Kaya so excited to share for tonight dahil kailangan po natin na patuloy po natin pinalalakas sa ating pong pananampalataya. Okay, so nakakatuwa po yung ginagawa ko ng Panginoon kahit tapos sa nangyayari ito, meron po siyang ginagawa maganda sa ating pong buhay. Hallelujah. At I believe, dapat hindi po natin pinofocus lang ang ating pong sarili sa mga bagay na nangyayari ito. We should always be focusing our attention to the God who gave us life. Okay? Kasi huwag po tayo maniwala na kukulong tayo ng maaga ng Panginoon. Okay? You will not die before your time. Okay? God has already given you long life. God has already given you good health. God has already prepared a good future para po sa inyo mga buhay. So whatever is happening right now, this is only temporary. Okay? Hindi po yan pangmatagalan. Yan po ay lilipas din. Okay? Alam niyo po yung nangyayari ito is in 1957, nagkaroon po ng Spanish flu na kung saan ay 1 million po yung namatay. So ngayon po meron na po bang 1,000 na namamatay? Wala pa, di ba? So maliit na portion pa lang. Tapos, in 1918, nagkaroon naman po ng Asian flu. Sa China rin po yun nanggaling. At ang namatay po is 50 million. Okay. Praise God, hindi po tayo nakakasama doon. Amen? Hallelujah, praise God. And I believe na ang panalangin po ng bawat sa atin is very, very important, especially this time of this generation na kung saan ay marami po nangyayari. Dahil po sa mga bagay na yan, nagkaroon po ng shaking yung ating po economy at marami po sa ating po mga kababayan na wala na po sila ng trabaho, yung iba naman po yung nakakalit na mawalan po ng trabaho. But I believe, hallelujah, as God's children, hallelujah, we can overcome everything. Amen. Hallelujah. Sabihin mo, kastan mo, you are an overcomer. Okay, hallelujah. Alam niyo po, when you focus on problems, you have more problems. Yan po ay garantisado mangyayari. Kung palagi po natin tututukan ng problema, ano ba mangyayari? Mas lalong lalaki at dadami ang iyong problema. Amen. Hallelujah. Pero pagka tayo po ay nag-focus po sa ating pong Diyos, when we focus on our God, you'll have more blessings. Amen. Kaya po sa mga panahon ito, mas lalo po natin i-focus ang ating pong paningin sa ating pong Diyos na sinasamba. Amen. Okay po ba yan? Amen. Okay, hallelujah. Meron po kasi ginagawa ang Panginoon, nire-refocus lamang po niya yung ating pong attention. Kasi po nangyari po before, masyado tayo focus sa maraming bagay. Okay? Focus sa trabaho, focus sa love life, focus sa Facebook, focus sa Korean novela. Okay? Praise God. So ngayon po tama po, i-focus po natin ang ating pong paningin sa kabutihan po ng ating po Panginoon. Alam niyo po, the thief comes only in order to steal, kill, and destroy. And I came that they may have life. Sino po yung I came? Si Jesus Christ po, that they may have life and enjoy, that they may have and enjoy life and have it in abundance to the full till it overflows. Sino po dito yung gusto ng buhay na nag-uunga po sa pagmamala? Hallelujah. So let's continue to focus on God at hayaan po natin ang ating pong attention, especially this season, na tayo po ay mas lalo pang lumapit sa Kanya, mas lalo pong nating ipalawakin pagyamanin ang ating pong pananampalataya sa Kanya. So this month we will be talking about the faith, about faith. Ano po ba yung pananampalataya? Pananampalataya isang bagay na hinahanap po ng Panginoon para po tayo makatanggap ng kasagutan sa lahat po ng ating pong mga panalangin. Okay? Okay po ba yan? Okay, so it's very important na yung ating pong pananampalataya ay ating pong palawakin. Kasi po, ito po yung currency. Dahil pag pumasok ka sa grocery, wala akong mabibili, wala kang pera. Po? So, ganoon din po sa kalangitan, hindi po tayo makakakuha ng kasagutan kung wala po tayo pananampalataya. Amen. Hallelujah. Praise God. At yung marami pong nalakap ngayon, no? Tama bro, ang Pilipinas, close sila sa mga Chinese passport. Tama? Ang ibang lugar, ganoon din. Mga turista, medyo ingat po sila. Kaya naglakap po lahat. Pero sa gabing ito, hallelujah, ang langit po ay bukas para sa buhay po sa atin. Hindi po naglakap ang Panginoon ang kalangitan para po sa
magbuhay po ng bawat sa puso atin. So let's continue to be a recipient. Dapat po, palagi po tayong handa tumanggap ng mga blessings, ng biyaya ng Panginoon at ng kanyang pabor. Hallelujah. We should always be a recipient. Handang-handa po tayong tumanggap. Sabi mo, handa na ako, kapatid. Okay, so praise God. Let's close our eyes for a while. Let's just pray. Panginoon, muli kami nagpupulit, nagpapasalamat sa iyo sa gabi ito. Maraming salamat, Panginoon, sa aking kalusugan. Maraming salamat sa iyong pag-iingat sa bawat sa puso amin. Patuloy kang mangusap sa bawat sa puso amin. Handa mo ang aming pong puso, ang aming pong isipan, ang aming pong pandinig upang maranasan namin muli ang iyong presensya, maranasan namin muli ang kapangyarihan ng iyong banal na salita. Father God, let your Holy Spirit speak through us in a mighty way. In this we pray in the mighty name of Jesus. And everybody says, Amen. Okay, so praise the Lord. Hallelujah. So ngayon po, marami po tayo pinag-usapan about heroes of faith. Kanina po, sinare ni Vite yung about yung 12 spies na kung saan yung 10 ay nawalan ng loob, ng ginaan ng loob, pero po yung 2 ay nagpatuloy. Okay? Yun po yung mga heroes of faith po natin. Napakarami po mga heroes of faith na po pwede po natin pag-usapan. Pero pag-usapan po natin ay yung mga ginamit ng Panginoon. Sila po yung bingi, sila po yung lumpo, sila po yung bulag na ginamit ng Panginoon para ma-encourage po ang pananampalataya during those times at ma-encourage din ang pananampalataya ng bawat po sa atin. Kaya mga kapatid, whoever you are, kahit ano man ang trabaho mo, kahit ano ka man, kahit anong edad mo, kahit anong ginagawa mo, maaaring wala kang bilib sa sarili mo, pero gagamitin ka ng Panginoon para ma-encourage sa pananampalataya ng bawat sa atin. Amen? Hallelujah. Kasi dito sa sarili mo, ma-encourage ang faith ko sa iyo. Okay, praise the Lord. Sa Mark, praise God, Mark. Okay, so Mark 10:46, sabay-sabay po natin basahin. Now they came to Jericho as he went out of Jericho with his disciples and a great multitude. Blind Bartimaeus, the son of Timaeus, sat by the road begging. Okay, trabaho lamang po ni Bartimaeus siya kumain ng makalimas kasi bulag po siya. So, hindi naman tatanggalin sa bilisyan nyo. Di po ba kung bulag? Okay, so yun lang po yung naging kanya pong trabaho. Pero ngayon po sa mga panahon ito, we are sometimes para po tayong bulag, we are in darkness, para po tayong mga kaguluhan, hindi po natin alam kung ano yung mangyayari. Tama po. Paglalas po natin ng pintuan po natin, meron pong feeling, meron pong pakiramdam ng takot. Takot na baka mamaya tayo mahawan, baka mamaya tayo maging dahilan ng pagkakasakit ng ating pong mga pamilya, ng ating pong mga employer, tayo po makahawa sa ating pong church. Praise God. Pero mga kapatid, as long as we are in the presence of God, hallelujah, let's remove this fear. Patuloy po natin gawin yung ating pong announcement palagi na tayo mag-ingat. Okay? And then aside from that, of course we have to ask prayer. We always have to pray that to be covered by the blood of Jesus. Covered lang po yung ating pong mask ng mukha. Pero hindi naman po covered ang ating pong espiritu ng ang ating pong kaluluwa, ang ating pong sarili ng banal na dugo ng ating pong Panginoon. So this is the best way para po tayo ay hindi po maapektuhan ng mga bagay na nangyayari sa ating pong buhay. Hindi po maapektuhan ang ating pong isipan, hindi po maapektuhan ang ating pong trabaho, hindi po maapektuhan ang mga bagay ating pong mga mahal sa buhay. Okay? So in times like this, we have to depend more on Jesus as our source. Dapat po siya po yung palagi po nating inaasahan sa lahat po ng ating pong mga pangangailangan, whether it be health, whether it be yung trabaho po natin. And I pray for Paul, kasi po, hallelujah, siya po ay inassign sa hospital. Okay? So I continually pray na walang kahit na anong virus, anumang sakit gagapon sa iyo. Okay? No works of the enemy shall befall you. Okay? And we have to believe na ang God's kingdom po ay kakaiba po sa economy ng mundong ito. Di ba? Sa kaharian po ng Diyos, wala pong paghihirap. Okay? So let's just continue to have faith na tayo po ay hindi po maapektuhan kung ano man po yung nangyayari sa mundong ito. And when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, Jesus, Son of David, have mercy on me. And when he heard,
tayo po ay nakarinig na po ba ng mabuting balita? Amen. Okay, dapat pa patuloy po tayo makinig pa ng mga mabuting balita, patuloy po tayo makinig ng mabuting balita, patuloy po tayo makinig ng mabuting balita. Marami po kasi mga, kanina po, sabi, fake news. Okay? So dapat po pinakinggan po natin ay fake Amen. news. Okay, yung na kung saan ay lalago ang ating pong pananampalataya. Okay? So, pagka tayo po, pagka alam po natin ang Panginoong Hesus ay narito, sino ba naniniwala ng Panginoong Hesus ay nasa ating po kalagitnaan? Kasi po sa Bible po, it's very clear that where there are 2 or 3 gathered in His name, there is His presence. So, mahigit po tayo sa dalawa. Okay? So, ibig po sabihin, ang presensya po ng Diyos ay palagi pong narito. So, we always have to believe, hallelujah, that Jesus is in our midst and Jesus can hear our prayers. Na lahat po natin po panalangin ay kinakailangan atin pong paniwalaan na magkakaroon po ng kasagutan. Sabi dito, sabi niya, he began to cry out and say, Jesus! Sabi sa kung nga po tayo sumigaw, Jesus! Okay, Son of David, have mercy on me. Mga kapatid, kung matindi ang iyong pangangailangan, if you got to kneel, you have to kneel. Kung kinakailangan ikaw ay lumuhod, ay dapat ay lumuhod ka. Kung kinakailangan ikaw ay mag-fasting ka. Diba? Kung kinakailangan na mag-devote ka ng oras sa Panginoon, mag-devote ka ng oras. Kasi you are desperate, di ba? Meron ka pangangailangan sa Panginoon and God is looking for desperate people na kung saan ang inaasahan lamang ay siya. Okay? Na kung saan di po tayo aasa sa ating mga kaibigan, di po tayo aasa. Although they can help us, but the greatest help that we can have will come from Jesus. Amen. Yung pinakamatinding kasagutan ng panalangin po natin ay magmumula lamang po sa ating po Panginoon. Sabi dito, he shout! Sumigaw po siya. Okay? Alam niyo po, sa boarding house, di po ba nakakasigaw kayo? Sa trabaho ninyo, sa locker room ninyo, nakakasigaw po kayo? Hindi, di ba? Baka mamaya dumating po doon yung ambulansya at ikaw ay kunin. Di ba? Ikaw ay suotan ng berdeng damit. Okay? Tama po? So this is the best place na kung saan pwede po tayong sumigaw. Pwede po tayong manalangin. Pwede po tayong manampalataya. Amen? Kaya, from time to time, kasi po, yung, actually, it's when we are silent, the devil's works. Gumagawa pong kaaway pagka tayo po ay tahimik. Kaya po, para po ang kaaway ay lumayo po sa atin, kinakailangan marunong ka sumigaw. Diba? Amen? Okay? Hinoondag ka lang, silent ka pa rin. Diba? Relevant ka lang. Ay po. Tahimik ka pa rin. Diba? So kinakailangan, if you are in need, you have to shout. Kinakailangan sumigaw ka. Tama ba? Can we shout one more time? Jesus! Sa kanila yung aming pong experience sa isa pong bahay na narito na kung saan ay nakakatakot po yung bahay. Malaki po siya, pero mura. Alam po tayo, napakilig po natin sa mura. Kahit na libreng multo, okay lang. So mura po siya, 3 kwarto, napakalalaki po ng kwarto niya, high ceiling, at kaya kala po medyo madilim. At ang nangyayari ko pala doon sa bahay niyo, meron po pala namatay doon. Siyempre, mura. Pwede niya. Sige, mura eh. Okay. So, ang lugar pong yun ay kung saan ay ang aking pong anak, si Papa, mabit na po siyang mamatay po doon when she was a baby. Kasi 2 beses po siya nahulog sa kuna. At saka the same time, meron pong tumakit po sa kanya pong unang. Hindi namin malaman bakit ako sa kanya yung unang nasa likuran eh. Tama ko? Sino po nag-uunang nasa harapan yung kanya? So, unang nasa pagka ikaw ay nakahiga, tama po? At ulan po kami, mabuti na lamang po. Siyempre po, as a baby, hindi naman po niya matatabig yun, di ba? Ang ganyan lang siya ng ganyan, dahil maliit lang po yung unan eh, pang baby. Okay? So, ibig sabihin ay merong something doon sa lugar na yun. Pagkagabi ay merong kumakalos ko sa parang may gumagalaw ng aming pong mga lamesa. Okay. Sa bahay ko ba ganyan din? Okay. At meron pa dumating doon na nagpupungsoy. At pungsoy ba tawag? Ayun, kala ko kasi sugal yun eh. At pusoy pala yun, pungsoy na kung saan ay sinabi niya na kung saan ay meron daw siyang nakikita doon sa bahay niyo. At ako naman po, ay, kasi po yung events ko talaga pong kakaiba. At ako po ay nagkaroon po ng nightmare doon twice. 2 beses po ako na naginig doon ng nakakatakot. Okay, and merong sa akin, palaksak. At ang nangyari,
of course, I'm already a Christian by that time, ay hindi ako makasigaw. Hindi ako makasigaw. At ang nasa mind ko, sumigaw ko ng Jesus, pero hindi ko maigalaw yung bibig. Yung talagang meron kang struggle. Okay? So, ibig ko sabihin nun, hindi yun struggle, it's a spiritual struggle. And then, of course, if you are praying, talagang gusto mong gawin yung bagay na yun, so, nakasigaw ako. In other words, nakasigaw po ako. Okay? Praise God. Kaya po kayo, huwag ninyong pipigilan sumigaw. Amen. Kasi po yung pinipigilan yung sarili nila na sumigaw, baka may karga yan. Di ba? Tingnan mo ngayon kadali mo, may karga ba yan? Okay. Amen. Walang karga yan. Okay? Ang hit na yan. Okay? Praise God. So, hindi ko sabihin mga kapatid, kung meron po tayong time na isigaw po ang pangalan ng ating po Panginoong Isus, ipagsigawan po natin. It will free us from all demonic influence from our life. Okay? Mapapalaya po tayo sa anumang mga gawa ng kaaway sa ating pong buhay. Kaya it's very, very, don't miss the opportunity when we are here in the church. Let's give our best praise. When we are in the church, let's give our best worship. When we are here in the church, let's shout the name of Jesus. Amen. Can you do that once again? Amen. Jesus! Amen. Hallelujah. As we shout that name, I believe na kung mga diniduset po ninyo ay sasagutin ko ng Panginoon. Hallelujah. Praise God. Okay, so habang may pumipigil po sa atin, and then sabi dito, then many warn him to be quiet. Alam niyo po, mayroon po mga taong talaga na patatahimikin tayo. Unang-una sinabi ko sa inyo yung masamang espiritu, patatahimikin ganyan. Ayaw niya na ginagamit po natin ang ating pangalang Jesus. Bakit? Kasi mayroong kapangyarihan sa pangalan ng ating Panginoong Jesus, di ba? There is power in the name of Jesus. Pagka tayo nananalangin, we use the name of Jesus. Pagka tayo may sakit, we use the name of Jesus. Pagka tayo may pangangailangan, we use the name of Jesus. Pagka ikaw ay walang-wala na, di ba? Ikaw may punong-puno na ng problema, we use the name of Jesus. Kasi there is power in the name of Jesus. Amen? Kaya it's very important, mga kapatid, that we should never limit ourselves in speaking the name of Jesus. Okay ba yan? Okay, praise the God. Hallelujah. So, Mark 10:49, so Jesus stood still and commanded him to be called. Then they called the blind man, saying to him, be of good cheer. Rise, he is calling you. Kaya dapat po natutuwa po tayo dahil tinawag po kayo ng Panginoon. Amen? Tinawag po niya tayo, and ibig sabihin nun, He is ready to give something back to you. Meron po inihanda ang Panginoon sa gabing ito sa inyo pong buhay. Amen? Because you have a daring faith, hindi nyo inalintana kung kayo po ay magkakaroon ng sakit o whatever. I believe, hallelujah, as we continue to step on our faith, God will always give you something back in return. Amen. Hallelujah. Kaya let's continue to have faith in Jesus. Okay? Okay, praise God. Okay, kaya ako po yung naniniwala na ano man po yung pinapanalangin ninyo ng matagal na, ito po ay sasagutin niya. Because we call on the name of Jesus. And then Mark 10:50, and throwing aside his garment, he rose and came to Jesus. So ano po yung sinisimbolize po ng garment? Pagka sinabi pong garment, ito po ay balabal, ito po ay damit na mahalaga po sa Kanya. Okay? So mayroon po tayong mga bagay na minsan ay mahalaga po sa atin na hindi po natin binibitawan. Okay? Maaaring inyong libangan na hindi naman nakakalugod sa Panginoon. Maaaring ang inyong trabaho na kung saan kinukuha lahat ng oras ninyo para sa ating Panginoon. Maaaring ang inyong pag-Facebook. Di ba? Napakahaba ng mag-Facebook. Sa CR, naka-Facebook ka. Di ba? Pag-gising mo, Facebook ka. Bago ka matulog, nagpe-Facebook ka. Hindi ka nakatulog, nagpe-Facebook ka pa rin. Habang kumakain ka, nagpe-Facebook ka pa rin. Amen? Hallelujah. Pero ilang oras ang ginugugol mo sa salita ko ng Diyos. Amen. Okay, mahimik ng bigla. Okay. So praise God. So, ibig sabihin, let's limit. Bawasan po natin, dagdagan po natin yung panahon po natin sa ating pong Panginoong Yesu Cristo. Let's spend more time to Him. Ano ba po yung sinisimbolize po ng garments? It symbolizes about sin. Alam niyo po, ang kaaway po ng Diyos ang walang iba kundi yung ating pong kasalanan. God hates sin. So dapat po ganun din po dapat tayo mamuhi sa kasalanan. And then garments of doubt, yung damit na kung saan palagi po tayo nagdududa sinasabi ng Diyos. Diba?
Diba? Pinagdududahan natin ang kanyang mga pangako. And then the garments of fear, yung palagi tayo mayroong takot. Diba? Kadalasan ang takot po natin ay hindi nangyayari. Amen. Amen? Hallelujah. Kaya yung takot ninyo na makawahan, hindi mangyayari sa inyo. Okay? Yung takot ninyo na mawala kayo ng trabaho, hindi mangyayari sa inyo. Kung mangyari man yan, mayroong mas magandang plano ang Panginoon. Amen? Hallelujah. Pag mawala kayo ng trabaho, it means promotion. Amen? Hallelujah. Kaya never fear, because fear doesn't come from God. Hindi po ito nanggagaling sa ating pong Diyos. Okay? And then next verse po ay sa Mark, so Jesus answered and said to him, "What do you want me to do for you?" Dapat po alam po natin kung ano po yung hihingin po natin sa Panginoon. We should be specific. Amen. Okay. When habang nagpiprepare ako ng sermon, I want to be specific. Lord, give me an introduction. Bigyan mo ako, Panginoon, ng attractive na introduction. When I pray preaching, give me an outline, give me a content, give me a life-changing conclusion. Amen. Kaya ang buhay ay patuloy na nagbabago. Amen. Dati, ang buhay ninyo ay hindi maganda, ngayon paganda ng paganda. Amen. Kayo ay pabait ng pabait. Amen. Kayo ay pabuti ng pabuti. Amen. Hallelujah. At ang buhay ninyo ay mas lalo pang gaganda ng gaganda ng gaganda. Dahil kayo ay nakay Kristo Jesus. Amen. Hallelujah. Sige, bigyan mo sa kanila yan. Ang buhay ko ay paganda ng paganda. Ako ay payaman. Ako ay pabuti ng pabuti. Okay, praise the Lord. Sige ba, palakpakan mo natin ang Panginoon? Okay. So, does Jesus knows what you need? Alam ba ng Panginoon ang gusto po ninyo? Kaya ba't kinakailangan na tanungin pa niya tayo? Kasi baka minsan hindi natin alam kung ano gusto talaga natin sa buhay natin. Amen. Amen. Pagka ikaw ay nagpipray ng asawa, Panginoon, gusto ko ng asawa. Praise God, you should be specific. Okay? So anong gusto mo? Di ba? Baka mamaya kung ano lang, kung saan ka na bumagsak. You should be specific. You should pray that you should have a Christian spouse. Diba? Hindi yung kung sino-sino na lang. Okay? Kaya we should be specific. Trabaho namin, you should be specific. Okay, praise the Lord. The anointing ng mga Panginoon, pinatay nila ako ng aircon. Okay? Praise God. Okay, so we should know what we need. Alam po natin ang ating pong hihilingin sa ating pong Panginoon. And the more you pray, the more that you receive. Amen. Kaya may mga walang tatanggap, nagtataka kayo, bakit siya mas blessed? Nananalangin yan. Amen. Ikaw ba nananalangin? Si Shelby na lang nananalangin. Okay. Sabi niya, what do you want me to do for you? The blind man said to him, Rabboni, that I may receive my sight. Alam po natin si Bartimaeus, siya po ay namamalimos. Siya ay mahirap. Pero hindi niya siya nananalangin ng bahay. Diba? Hindi siya nananalangin, Panginoon, gusto ko ng buhay dito na bag. Okay? Panginoon, gusto ko ng magandang damit. Gusto ko ng diamond ring. Hindi po yun ang kanya pong hiningi sa Panginoon. Ang kanya pong hiningi ay ang kanya pong paningin. Amen? So in these dark times, na kung saan punong-puno po tayo ng confusion, let's continue to ask God for a sight. Bigyan niya po tayo ng insight kung ano po yung mangyayari next week, kung ano po yung mangyayari next month, kung ano po yung mangyayari next year, kung ano po yung mangyayari sa ating pong mga buhay. Truly, para po hindi po tayo natatakot, para hindi po tayo kakaba-kaba sa dilim. So if you are here right now, you are in the crossroad of decision making. Ask God to give you insight. Amen. Hallelujah. I believe ang papakita sa'yo ng Panginoon sa bagay na kung saan ay maganda. Okay, na kung saan ay makulay, na kung saan ay hindi ka na matatakot, kung saan ay hindi ka nakakapa-kapa. Okay, dahil ang Panginoon ay bibigyan ng kalinawan ang iyong paningin. And last verse, then Jesus said to him, "Go your ways, your faith has made you well." Marami po sa atin nakatanggap na po ng mga pagbabala. Sino po dito nakatanggap sa pagbabala sa Panginoon? Amen. Ang Panginoon po hindi po namimilit kung ikaw ay mag-i-stay sa Kanya o hindi. Amen. Kaya po ang sabi po niya is, go your ways. Umayo ka. It's up to you kung babalik ka ulit sa dati mong buhay. It's up to you kung magsusugal ka ulit. It's up to you kung maglalasing ka ulit. It's up to you kung
sisirain muli ang iyong buhay. Kaya hindi bibigyan ng Panginoon. It's voluntary ang pagsunod mo sa ating Panginoon. At ako po'y natitiwala, ako po'y natutuwa dahil ang bawat po sa inyo ay nag-volunteer na sumunod po sa ating Panginoon. At hindi ninyo pagsisisihan yan. Amen? Hallelujah. Dahil sumunod po sa Panginoon ay sigurado mapapaayos ang kanyang buhay. Kaya po nakikita ko na po ang kagandahan po ng inyong pong mga buhay. 10 years from now, you will text me, Pastor, natutuwa ako, nakabili na po ako ng bahay. Pastor, natutuwa ako, nakabili na po ako ng kotse. Pastor, natutuwa po ako dahil ako po ay nakapag-asawa na ng blue eyes. Pastor, ako ay natutuwa dahil ako po ay naririto sa Canada. Okay? Amen? Hallelujah. That would be my joy. Yun po yung aking pagkakalakan na makita po na ang buhay po ninyo nagkakaroon po ng positibong pagbabago. Amen? Hallelujah. Okay, kasi po ang Panginoon yung pong plano niya sa buhay po ng bawat po sa inyo. I have a plans for you. Plans for you to have a good future. Kaya po, as a under shepherd, ibig ko sabihin, ang ating pong Panginoon, He's our great shepherd. I'm only a small, very, very small S shepherd. Okay? Yun din po yung layunin ko sa buhay po ng bawat po sa inyo. And I will keep on praying for you and I will keep on believing on your dreams. Dahil lahat po ng mga bagay na yan ang nangyayari in the perfect time of the Lord. Okay? So ano po yung ating po natutunan ngayon? Your key to miracle is to position yourself to receive it. Hindi na kailangan nakaposisyon ka. Okay? Saan ka ba po pwedeng pumusisyon? Pwede ka ba makatanggap ng milagro mo kung ikaw ay palagi nasa San Malo? Di ba? Pwede ka bang makatanggap ng milagro mo kung ikaw ay palaging nakahiga? Di ba? Ikaw ay palaging naka-Facebook? Hindi, di ba? You should always position yourself in a place where you can receive it. Saan po yun? Of course, in the church. Amen. Of course, in your Bible study, in your cell group. Amen. Where the Word of God is being preached. Amen. Ba? Okay, praise God. Kaya sabi mo sa katabi mo ay mag-live group na tayo. Okay. So kinakailangan, alam po natin kung saan pumupunta ang ating po Panginoong Jesucristo. Tama ba? And then your next, your key to miracle is pray loudly. Get God's attention. Huwag yung bubulong-bulong ka naman lagi. Kinakailangan, you have to verbalize your word. Kinakailangan po, meron pong boses, meron pong tinig na lumalabas sa ating pong bibig. Okay? Ano po yun? Deception po ng kaaway yun na ikaw ay manalangin lamang sa pamamagitan ng iyong isip. It's a deception of the devil. Kinakailangan, if you will pray, we have to pray with clarity. Na meron kalinawan with that very specific ang ating pong pananalangin. Okay? Sabi sa Mark 10:47, and when he heard it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, Jesus, Son of David, have mercy on me. Acknowledge your need, number one. And then, hindi po siya, we must have a personal confession about Jesus. Okay? So, kailangan po, we really have to confess the name of Jesus time and time again. And then your key to miracle is to persevere. Don't give up. Alam po, hindi ko po alam ang sitwasyon ng bawat sa inyo. Some of you may be having problem about your relationship. Some of you may be having problem about your finances. Meron po iba sa inyo, may problema kayo sa trabaho ninyo, may problema kayo sa inyo pong employer, may trabaho kayo sa inyo pong pamilya, you don't know. But never give up. Okay, always persevere. Ano po yung sabihin ng persevere? Persevere is to continue in a course of action in the face of difficulty with little or no prospect of success. So, ibig sabihin, kahit hindi pa nakikita na mayroong magandang resulta ang ginagawa mo, continue. Amen. Di ba? Di mo alam, baka mamaya, next month, wala ka ng work, di ba? Just continue working your best. Hindi yung, anyway, makasisipa na rin naman ako, di ba? Dalasan ko na lang pagpunta sa toilet. Magtrabaho ka na parang hindi ka nagtatrabaho sa employer mo, nagtatrabaho ka para sa ating Panginoon. And when God sees you that you are doing right in secret, God will reward you richly. Hindi po basta-basta na anong ibibigay ng Panginoon sa iyo because ang Diyos, ginagawa po natin eh. You cannot hide anything from Him. Okay? Praise God. Okay, so, praise the Lord. Okay, so medyo
Persevere, don't give up. Huwag po tayo mag-give up sa lahat-lahat po ng pinagagawa po ng ating po Panginoon. Alam niyo po, as a pastor, it's not easy. Most of the time, I want to give up. Kasi you need to study a lot. Diba? Kailangan mong manalangin, kailangan mong mag-pray. Pagkatapos, minsan, ang pangit ng preaching ni Pastor. Diba? You prepare for hours and hours and hours and hours. Diba? Palagi kang kinakabahan. I have to fight my fear. Pag tatayo ako dito, alam mo, nakakabaligid ko kinakabahan pag nagalito ako. Okay? Lalo na ako kinakabahan pag nakikita ko. Diba? Kaya minsan sumisigaw ako ng malakas para gisingin kayo. Nakakalataan niyo ba yun? Okay? Kapag narinig niyo sumigaw ako ng malakas, hindi sabihin, uy, may natutulog. Praise God, but I have to persevere. Diba? Because hindi naman ito hindi naman ito trabaho na tinawag lang ako ng kung sino-sino, uy, mag-preach na nga. Mag-preach na nga. It is a calling from God. Amen. At hindi lamang po ako tinawag. Kayo lahat ay tinawag po natin po, Panginoon. Amen. For us to grow His church. Amen. This is not my church. Hindi po ito iglesia, hindi po ito simbahan ko. Simbahan po natin ito lahat. Simbahan po ito ng ating po Panginoon sa Kristo. And together, we can make this grow. And together, we can encourage everyone. Amen? Hallelujah. Kaya-kaya po natin yan, pagkakasama po natin ang ating po Panginoon. So in the last verse po ng ating po binasa, then Jesus said to him, "Go your way, your faith has made you well." And immediately, he received his sight and follow Jesus. Kaya, mga kapatid, it's your choice. It will always be your choice na kung kayo ay babalik ulit sa dati. It's always your choice na kung kusundin mo ang ating pong Panginoon Jesus. Alam niyo po, ang buhay po there's always peaks and valleys. Ibig sabihin, meron pong ups, meron pong downs. Ang ating emotions, meron po yung peaks and valleys. Diba? Minsan, love mo yung asawa mo. Minsan, nag-miss ka. Diba? 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 Amen? Sweet na sweet sa'yo nung umaga. Pero nung ganyan, very bitter na. So, hindi po yun ang patayan po natin. We should, love is a decision. Love is a commitment. Amen? Okay? Kaya kasi pagka i-base mo lang ang yung pag-ibig sa feeling mo, wala na. Di ba? Baka bakit yung binabato mo ng baso yan, di ba? Di ba? Praise God. So, love is a commitment. Na kahit anong mangyari, you should always be staying together and loving each other. Amen! So, hindi po yung ating pong pagsunod sa ating pong Panginoon. Hindi po natin i-base yung ating pagsunod sa ating pong Panginoon by our circumstances. Amen! Na kung saan, Panginoon, mawawala na rin lang naman ako ng trabaho. Bahala na lang sa buhay mo. Amen? Pagka bahala ka na sa buhay mo, lalo ka magiging kawawa. Amen? Kaya, let's continue to follow Jesus. Dahil alam naman po natin na subukan nyo na sinunod mo lahat ng gusto mo, pero nagkanda pagpagpagpag ang buhay. This is the right time, especially in a season like this, that we should continue to develop our faith. Palakasin po natin ang ating pananampalataya. Yung oras po na marami po tayong oras ngayon, samantalahin po natin, maghanap po tayo ng salita po ng Diyos. Mag-join po tayo ng prayer. Every morning, from Tuesday to Friday. Huwag po natin hintayin na kung saan ay magulo na yung buhay mo, tsaka ka lang mananalangin. Diba? Alam naman po natin that yung prevention is better than cure. Para din po yung kalusugan po natin. Magte-take ka ng vitamin C pagka inuubo ka na. Diba? Ano ba? Ako magte-take ka ng vitamin C bago ka ubuhin. Bago ka magkasakit. Di ba magpapahinga ka pagka may sakit ka na? Di ba? Tutulog ka 3 oras, 4 na oras na. Ano ba yun? Hindi, nagkano sarili mo. Amen. Ganun ka na sumobrang tulog mo, ha? Praise God. Praise God. Hallelujah. Sige, sabihin mo sa katabi mo, I will follow Jesus. I will follow Jesus.
Hallelujah. Sige po, let's all stand up. Hallelujah.